Magandang araw po sa lahat. Nag-decide po kong mag-live ngayon para po sa lahat ng mga nagpa-follow po sa akin. At para sa lahat din po ng mga nagtatanong, marami na po ang mga tumawag, nagtanong. Marami po ang mga nagpaparating ng kanilang mga health concern. Sapul po ng mapanood nila ako sa online at napakinggan, marami na po ang nagtanong. At gaya rin po ng aking pangako, nung huli akong nag-live at in-interview po natin ng isang pastor na yung kanyang nanay ay tinaningan po ng doktor ng 1 linggo na lang. Ano po, sabi ng doktor, 1 linggo na lang ang kanyang buhay. Pero sa biyaya ng Diyos, pagkainom po niya ng Quanta Juice, ay 4 na taon po mula nung siya'y uminom at tinaningan hanggang ngayon buhay po siya. Let me show you the Quanta Juice. Ito po. Ito po yung ininom ng nanay ng aking in-interview na si Pastor Alex Tan. Specially formulated for cancer, and I will explain sa aking live. At maganda po ang kanyang mga health benefits kung bakit specifically formulated for that purpose alone. Ano po? So, ngayon po mga kapatid, tayo po ay usapang cancer. Nung huli po akong gumawa ng introductory video sa usapang cancer at nagbigay po ako ng ilang mga punto kung ano at papaano nade-develop ang cancer at ano yung kanyang karakteristik. Ano po? Ang usapang cancer po ay napakabigat ngayon. Babalikan ko lang po mga kapatid na pag sinabi ho nating cancer, yan na po yata ngayon ang isa sa nakakatakot na sakit. Nung nakaraang 2008 po, ang Globocan, an online resource for cancer reports, and published June 10, 2010. So nagkaroon sila ng studies noong 2008 at pinublish po nila ito noong 2010 about 12.7 million cases and 7.6 million cases death occurred in that year. So imagine niyo 7.6 million noong 2008 ang mga namatay. At number 1 leading cause of death in economically developing countries with 56% cancer cases and 64% death. So napakataas po ng mortality rate ng cancer. So mga kapatid, they even predicted na magiging number 1 daw po ang cancer. Okay? Dahil tataas po yung cases ng cancer sa mga darating na taon. At nangyayari po yan sa panahon natin. Now, 2008, ngayon 2025 na mga kapatid. So, napakarami pong mga new cases na po ng cancer ngayon. Ito po ay napakahalagang bagay na dapat po nating i-discuss. Nag-spend po ako ng napakaraming araw, oras, taon, panahon. Gusto ko pong maunawaan ng cancer. Kasi pag pinag-usapan na po natin ng cancer, ang unang-unang sumasagi sa isip ng mga nagkakaroon ng cancer ay dead end na ito. Yung chances na mabuhay ka ay napakaliit na. At halos madidepress ka sa pag-iisip, matatakot ka, yung pakiramdam na malapit na akong mamatay. Yung po yung mga sumasagi sa isipan ng mga nagkakaroon ng cancer. Well, siguro ang reasons kung bakit nagkaroon po ako ng ganitong live broadcast
ay ma-share ko naman po sa inyo yung aking mga natuklasan at yung mga bagay-bagay na pwede ho nating pagtagpi-tagpiin at maging pamantayan po natin para maunawaan natin ano nga ba ang cancer. Ano ho ba yung mga popular understanding? Wag na nating isama yung tinatawag nating medical perception of what is cancer kasi this is very, very popular at binanggit ko na po yan nung nakaraan na sa medical world, cancer is a genetic mutation and once it is indeed a genetic mutation, it is already irreversible and that is why the only remedy, okay, which is also pinayagan din po yan ng World Health Organization dahil naglabas po ang World Health Organization ng isang panukala na lahat anumang bagay ang magpapaliit ng bukol in 30 days, it is considered effective kung ito ay cancer. So, anumang bagay, at least 30%, mag-reduce siya ng 30%, yung bagay na yan o yung pamamaraan na yan, it is considered effective sa loob po ng 30 days. Eh napatunayan po ng radiation na lumiit siya in 30 days and sometimes less than 30 days. So, considered po siyang effective. Ang chemotherapy, kaya po inadapt po yan ng ating mga doctors at mga hospitals dahil sa panukala na kapag ang bukol na cancer ay lumiit in 30 days, yung prosesong ginawa, it is considered effective. At since na adapted ho yan, so ginagawa po yan at hindi naman natin sila masisisi. Kanya nga lamang, kung babalikan nyo po yung history at saka record ng gamutan po sa paggamit ng chemotherapy, radiation, mukha pong mas marami po ang napahamak, mas marami po ang namatay nung na-damage po yung kanilang katawan. So, sabi nga ng isang doktor, at alam kong marami sa inyo nakapanood na nito sa TikTok, siya po ay isang doktor na inimbalsamo nila halos lahat ng kaya nilang maimbalsamo para matuklasan nila na mga cancer patient, ano yung ikinamatay. Sabi nila, base sa kanilang data sa lahat ng kanilang inimbalsamo ng mga cancer patient, ay hindi daw ho namatay sa cancer. Sila daw po ay namatay sa either chemotherapy, radiation, at nagkaroon sila ng organ failure. So, aminado po ako na masakit pong katotohanan yan. Pero ganun pa man, dalangin ko na makatulong po ito. Ano po itong ating online. Okay, so bibigyan ko po ito, ang pangako ko, it will be thorough para maunawaan natin. Marahil titingin po tayo ng iba't ibang pagtingin na nagiging popular po kung ano ang cancer. Okay? Ang very, very popular na lahat ay pinaniniwalaan ng marami ay ang genetic mutation. Well, based on my study, mga kapatid, na base po sa report, meron 200,000 cases of breast cancer sa mga babae na pinag-aralan po ng isang cancer research. Halos 95% ng mga 200,000 cases of breast cancer, lahat po ng kanilang gene or cells ay healthy, hindi po nag-mutate. Pero meron pong 5% na meron genetic mutation. Yun ang cause ng breast cancer. Pero yung 95% of 200,000 cases of breast cancer, they don't have genetic mutation. Well, admittedly, meron pong 5%, pero ano po yung nangyari doon sa 95% that they don't have genetic mutation?
So the question is, ano yung cancer nila if it is not genetic mutation? Okay, so yun po yung mga nagtatanong sa ating isip. Okay, mayroon pong isang popular, very, very popular, and I want you to do a research on this. Kasi po itong taong ito ay nagbigay po ng isang malaking impact sa akin na siya rin po ang naging reason kung bakit naging curious po ako na i-research, i-tackle, at pag-aralan yung kanyang pagtingin na kung ano ang cancer. Ang pangalan po niya ay Dr. Tullio Simoncini, an Italian oncologist, diabetologist, and a good doctor. Nung una ko po siyang napanood sa interview ni Dr. Doug Kaufman. Doug Kaufman has a YouTube channel, very, very popular. So if in case hindi pa siya na-encounter, pwede niyo po siyang puntahan, dalawin. Nung in-interview po niya si Dr. Tullio Simoncini, at napanood ko po, pinapaliwanag ni Dr. Tullio Simoncini yung kanyang view sa cancer as an Italian oncologist. At ang sabi niya, cancer is a fungus. So naging popular po yan sa social media na cancer is a fungus. At ang sabi niya, more particularly, it is a Candida albicans. So, kung sinabi niya, it is a fungus and it is a Candida albicans, ginawa niya to support his claim and his argument. Sabi niya, one of a well-known element which is highly effective in killing fungus is a sodium bicarbonate. And sabi niya, in order for that sodium bicarbonate to be effective in killing this fungus or Candida albicans, kinakailangan mag-touch po siya sa cancer. So ibig sabihin, kinakailangan literal na matouch ng Candida ng sodium bicarbonate ang cancer in order for that sodium bicarbonate to be effective. Hindi lang siya iniinom. Okay? So, pinanghuhugas siya. So, hindi siya effective kung iinumin mo ang sodium bicarbonate ayon sa kanya na iniinom mo lang. Pero hindi siya dinadaanan ng cancer. Pero ayon sa kanya, kung ang cancer mo yung nasa dila, effective ito. Kasi kapag minumog mo siya, na doon sa dila mo mismo, so if it is a cancer, and sabi niya it is a Candida albicans, effective yon. Kasi mamamatay daw yung cancer. Well, I was so amazed nung pinapanood ko si Dr. Tullio Simoncini habang ini-interview po siya ni Dr. Doug Kaufman. Na-amaze po ako. At nadoon na po yung excitement, naroon po yung pag-asa na sabi ko, wow, kung ito'y totoo, at sinabi mismo ni Dr. Tullio Simoncini that cancer is 99% curable. Well, sabi ko, para itong isang pag-asa na sa gitna ng madilim na pag-asa ng lahat ng nagkaka-cancer at yung mga taong mahal nila sa buhay na may cancer, ay parang bigla po itong nagliwanag. Parang binigyan ng pag-asa na pwede na palang gumaling kasi napakabigat po ng claim, cancer is 99% curable. So, ginawa po ni Dr. Tullio Simoncini, ipinakita po niya yung video just to support his claim na it is 99% curable and it can be treated with sodium bicarbonate. Ipinakita niya yung isang video na ginagamot niya ang isang pasyente using a colonoscopy machine to deliver the sodium bicarbonate where the tumor is located. Tapos, ini-sprayan po niya ng sodium bicarbonate yung mismong tumor doon sa kanyang colon. At in 3 days, sabi niya,
In 3 days, pinakita niya, the result was so amazing, nawala yung tumor, luminis ang kanyang colon, gumanda yung aura, gumanda yung kulay, and sabi niya, it's just 3 days. Well, that's another thing. What make it more amazing is that not only nung sinabi niya it is 99% curable, it's not just a claim, but rather, pinrove niya using a sodium bicarbonate, other known in the simplest term, baking soda, na ginamot po niya ang colon cancer at pinakita niya sa video habang siya ini-interview sa loob lamang ng 3 araw. Now, bukod sa effective, which is sabi niya 99% curable, pero yung 3 araw lamang niya ginamot, that makes it more amazing. Kasi po, pag pinag-uusapan po natin ng cancer, bukod po doon sa ayaw ng gumaling, nagwo-worse pa po. Pero sa kanya, binigyan niya ng 99% curable at ginamot niya sa shortest time possible. At yun po, it makes more amazing. Well, nagkaroon po ito ng matinding impact sa akin. So I spent time studying what is Candida albicans and how Candida albicans develop. At ni-research ko po si Dr. Tulio. Yung dinidiscuss ko po sa inyo ngayon ay isang point of view lamang ng isang individual na sinasabi niya ano ang cancer. Sabi niya, cancer is a Candida albicans proliferated inside your body until they form a colony, and that colony we call tumor. Yung colony daw, yun ang tinatawag nating tumor. But Candida albicans is just a yeast infection. Kaya po yung bata, pag sanggol po, nagkakaroon po sila ng yeast or candidiasis sa kanilang bibig. Maging ang mga kababaihan, nagkakaroon po ng candidiasis. Ano po? Which is common. Sabi nga sa study, ang isang babae ay once or twice in a year, sabi nila, nagkakaroon ng candidiasis. Well, if cancer is Candida albicans, at ang sabi niya, eto ho yung step by step. Ayon kay Dr. Tulio Simoncini, na cancer is a Candida albicans, I want you to make a study on that. At maunawaan nyo po. Ayon kay Dr. Tulio Simoncini, this is one of the popular view of what is cancer. So, mag-i-start po kasi tayo kung paano natin gagamutin ang cancer once we have the starting point. We cannot exactly treat something that we don't understand what it is. Okay? Our mean of dealing with the disease will become ineffective because how can you treat something that you don't understand? How can you even treat something that you don't have an idea of its characteristic? So everything is by chance. Lahat po ng mga food supplement out there na nagkiklaim ito'y gamot sa cancer, ito'y makakatulong sa cancer, pag ininom mo ito'y gagaling ka, they don't even understand what is cancer. They don't even have the starting point of what is cancer. But they are claiming something that they themselves don't understand the disease. And I think that is the biggest problem. And one of the scientific medical protocol in dealing with a disease is that you have to understand the disease. Saan siya nagsimula, paano siya nangyari, paano siya na-develop, paano siya nag-grow, ano ang kanyang characteristic. So yun yung mga tinitingnan. And the good thing about Dr. Tulio Simoncini is that mayroon po siyang understanding based sa kanyang theory that cancer is a fungus, particularly known as Candida albicans. Ito yung kanyang mga sinabi. Okay? Sabi niya, number 1, Candida root itself in your deep connective tissue
in various organs. So sa kanya, kahit saang naglocate yan, yung tumor, it is the same Candida albicans which develop as cancer. Based on Dr. Tullio Simoncini theory of cancer that it is a fungus, I'm giving you just simply one yet kasi marami pa tayong pag-aaralan of what is cancer. Sabi niya, it is Candida albicans at ang first step in order for that Candida albicans to develop into a cancer is that it will root itself in your deep connective tissue in various organs. So kapag yan ay nasa liver, it is still the same Candida albicans that developed to become a liver cancer based on Dr. Tullio Simoncini's understanding and theory of cancer as a fungus. If it is in your lungs, it is the same Candida albicans who root itself deeply in that connective tissue of your lung, and then they develop into a cancer. So that the first step is that they first will root themselves or the Candida albicans will root itself into that tissue of whatever part of your body. Number two, as a result, this evokes an organic defensive reaction as the connective tissue of your invaded organ attempt to insist. Okay. Sabi ni Dr. Tullio Simoncini, based sa kanyang understanding of what is cancer, and sabi niya clearly it is 99% curable because it is a growth or proliferation of Candida albicans. They will start going into your deep tissue of your organs, and then as a result, your body will develop a defensive mechanism. Based sa kanyang theory, magde-develop yan into defensive mechanism, at ang sabi niya, your body, your invaded tissue will insist. Ikukulong po nila yung mismong Candida. Ikukulong nila, it will insist. So magde-develop po sila ng maliit na cyst or tumor. Yung daw pong tumor, ang gumawa daw po niyang katawan mo to defend your body from the invasion of Candida albicans. That is the theory of Dr. Tullio Simoncini, at yun din ang sinabi niya, it is 99% curable. Okay? So kapag nagdepend na po yung body mo, base kay Dr. Tullio Simoncini, magkikreate po siya ng, i-insist niya yon, ikukulong niya para wag po silang kumalat. Number 3, okay, sabi niya, number 3, by the way, sabi niya, after ma-insist po niya yon, the fungi colonies through the cellular hyperproduction, which result in the formation of tumor. So, siyempre, magkakaroon sila yung mga Candida albicans based sa kanyang understanding ay lalago at dadami sila doon. So, they will now become a tumor. Then, number 3 steps na gagawin ngayon na mangyayari. Growth continue as the fungi spread, both in your surrounding tissue and remotely acametastasis. It is still always the same Candida attacking different tissues, but due to its highly adaptive qualities, it is able to mutate to adapt itself to whatever environment it finds itself in. Hence, the various types of tumor. Well, nung pinag-aralan ko po ang Candida, highly adaptive po sila. Okay? So, ibig sabihin, magsisimula po silang mag-adapt doon sa in-invade nila na tissue, at magsisimula silang mag-grow doon
o pupunta sila sa iyong bloodstream at pagkatapos pupunta sila sa ibang part ng iyong katawan at doon magde-develop na naman sila ng another tumor at ang tawag po doon ay metastasis. Based sa kanyang theory at based sa kanyang understanding of cancer is a fungus and it is particularly known as Candida albicans. And sabi niya, sa number 4, yung fourth step, your body becomes progressively more exhausted, which allows the fungi to spread and take over more rapidly. Okay. Sabi niya, kapag nakapag-form na ng tumor yung katawan mo, they will grow inside. Okay? Yung tumor na yan, ang gumawa daw po niyang katawan natin, based sa kanyang understanding that cancer is a fungus, in-insist daw po ng katawan natin, yung tumor is your body defense para ikulong yung growth of fungi or candida para wag silang kumalat. Okay? Pero they were able to metastasize and go to another part of your body or organs and then develop another tumor, and we call that metastasis. At ang sabi niya, your body becomes progressively more exhausted. Based on his explanation, why your body become more exhausted in spite of the fact that the Candida albicans is already been confined into a local area of your body, but your body become more exhausted. Ang paliwanag po niya, ang Candida albicans, once they grow inside your body, sila po ay may tinatawag na mycotoxins. And that mycotoxins called acetaldehyde. I want you to do a study, your own study and homework, and let's find out. Because as we progress with our discussion, as we go deeper and deeper to what is cancer, just to give us an idea of how to deal and how to handle this, because listen to this. The solution or the remedy of Dr. Tullio Simoncini based on his theory of cancer is a fungus is inexpensive, and he claims to be effective based on how he handled cancer, at base po sa kanyang sinabi, it is 99% curable, base doon sa kanyang tinrit, base doon sa dami ng kanyang hinandle. In fact, nung pinag-aralan ko, nagbigay po siya ng percentage. Kapag early detection, it is 100%. That's why it is 99%. Pero kapag ito ay medyo nasa middle na po siya, nasa stage 3, binigyan po niya ito ng at least 60%. Pero kapag nasa stage 4 na po siya at talagang bagsak na, binigyan niya po ito ng around 30% chance na ma-handle at madilang cancer. Pero mataas pa rin po yung kanyang chance doon sa stage 4 o late stage kapag cancer po yung pinag-uusapan. Nagbigay pa po siya ng 30% nung pinag-aaralan po yung kanyang pagtingin. Well, ang sabi niya, hindi ka pinatay nung bukol. Kasi bakit? Kasi yung tumor na yan, kinreate ng katawan mo para ma-prevent yung pagdami nila o pagkalat nila sa katawan mo. The problem, ang sabi niya, it's not the tumor. The problem is the mycotoxins being produced by that tumor who escape into your bloodstream. Pag nag-escape daw po sila sa bloodstream mo, they make the blood more acidic. Based on his study, because ang Candida albicans po ay nagpo-produce ng acetaldehyde. And can you imagine how toxic and how poisonous the acetaldehyde produced by the Candida albicans?
and that makes your body being poisoned by this acetaldehyde because they are so toxic and Dr. Tulio Simoncino says, your body become more exhausted. Well, ayon po sa kanya. Then, papasok na po yung third stage. Ano po yon? You die from cancer. According to Dr. Tulio Simoncini. Well, in many cases, nag-start po siya sa kanyang theory kung bakit sinabi niya cancer is a fungus. Ang sabi niya because all cancer is white. Well, sad to say, dahil gumamit po si Dr. Tulio Simoncini ng isang paraan ng paggagamot outside a medical protocol that also become a ground para po ma-revoke ang kanyang license. Kasi part po yan ng kanilang sinumpaan. Part po yan ng kanilang claim na you can never get out of a medical protocol. Dahil hindi yan part ng medical protocol, hindi mo pwedeng gamitin ang panggagamot na yan. So, sad to say, naging malaking issue po yan, naging malaking problem po yan kay Dr. Tulio Simoncini. Pero ang kinalulungkot ko po ay eto. Hanggang sa ngayon, wala pong gumawa ng study. Hindi po nila ipinagpatuloy at pinrove whether tama siya o mali siya, but rather, inimpose po yung batas, tinanggalan po siya ng license. Kasi bakit po? Alam kong may violation, pero yung question, tama ba o mali, that is another story. At bakit, kung tama yung claim na ito'y 99% curable, dapat ang goal i-disprove. Kung ito ay Candida albicans, dapat ang goal i-disprove. Pero anyway, mga kapatid, isa po yan sa theory kung ano po yung cancer. At nung pinag-aralan ko, fungus is really a health hazard. Nung tiningnan ko po ang Candida albicans, I make a study and research on Candida albicans. Ang manifestation po pala ng Candida albicans proliferation or growth sa katawan natin, they will manifest in 500 symptoms. Ang dami, grabe. They will manifest in 500 symptoms. So, ibig sabihin, if Dr. Tulio Simoncini is correct, before they develop into a tumor, they will manifest in many forms that you already have a growing candida. And many of us is not even aware that we have a growing candida. Okay? Because nagmamanifest na yung symptoms but we are not aware na yung symptoms na pinapakita sa atin is already we have a growing candida and we are not aware of it at yun po yung nagiging problem. Ang naging problem ko lang mga kapatid, ang main focus po ni Dr. Tulio Simoncini is just a Candida albicans. Why po? Kasi po ang WHO o World Health Organization ay nag-publish po ng kanilang isang findings at dineclared na po nila as number one carcinogenic mycotoxins. So far, the most carcinogenic mycotoxins is aflatoxin. Okay, now listen to this carefully. That is why later, nagbago po sila Dr. Doug Kaufman sa kanilang pagtingin because sabi ni Dr. Doug Kaufman, yes, before I thought it's just a mere Candida albicans who caused this cancer. But later on, they find out that many if not all, fungus can also cause cancer. In one type of fungus that can cause cancer is Aspergillus flavus. That is the scientific name of this fungus.
Now, I'd like to discuss this because lahat po ng pasyente ko na hinandle ko sa coaching, health coaching, na cancer, may mga tinatanong po muna ako. Kasi bakit? Because I need to understand if the origin of cancer is fungus. For example, dineclared po mga kapatid ng World Health Organization na highly carcinogenic ang aflatoxin. Ang aflatoxin po ay mycotoxins na pinoproduce po ng Aspergillus flavus. Dahil ito ay number 1 at ito rin po ginagamit ng lahat ng mga scientist pag gumagawa sila ng cancer research para mabigyan po nila ng cancer ang daga at mapag-aralan po nila, they need to inject this rat with aflatoxin. In less than a week, may cancer po ang daga kapag na-inject po siya ng aflatoxin. At pinoproduce po yan ng Aspergillus flavus. So kung ito po ay ginagamit halos ng mga nag-aaral ng cancer at para magka-cancer ang daga at para mapag-aralan nila at magamot nila, tinitingnan nila paano nila gagamutin yung cancer ng daga, what is effective and what is not effective, they need to inject the rat with aflatoxin produced by Aspergillus flavus. It is a type of fungus. Okay? So, ibig sabihin, hindi lamang po Candida albicans because ang Candida albicans, natural po yan sa katawan natin. Ano po? Meron po sa katawan natin yan. Ang iniiwasan natin yung dumami sila. Okay, mag-proliferate sila. And more particular, sa pagdami nila at kapag root itself sila deep in our connective tissues, the body will create this defensive mechanism to insist them according to Dr. Tulio Simoncini. And I agree with Dr. Tulio Simoncini when it comes to deproliferation of these Candida albicans. But on the other hand, hindi po kasi natural sa atin ang Aspergillus flavus. Ang pinaka-common na ini-infect ng Aspergillus flavus ay corn and peanut. Ulitin ko. Ang pinaka-common na nagkakaroon po ng Aspergillus flavus, it's a type of fungus na malimit po pinupuntahan nila at sinisira nila ay corn and peanut. Ito po common po kapag hinandle ko ang isang may cancer, 3 tanong lang po yung tinatanong ko. Mahilig ka ba sa matamis? Number 2, mahilig ka ba sa corn and peanut? And number 3, stress ka ba bago ka nagkaroon yan? Because I need to find out, mahalaga po yung 3 yun. As the way I explained it right now, bakit kasama ang mahilig ka sa corn and peanut o mga product na galing sa corn at galing sa peanut? Very popular po ang corn oil. Very popular po ang corn cereal. Very popular po ang peanut butter among Filipinos. Very popular po ang peanut products. Pag pinag-aralan nyo po ang aflatoxins, once this product is infected with aflatoxins, I want you to make your study and research. Kapag nagkaroon po ng aflatoxins ang peanut at nagkaroon ng aflatoxins ang corn, there is no other way na maalis nyo ang aflatoxins as they are infected by Aspergillus flavus. Na yung aflatoxins matanggal mo, hindi ho yan natatanggal kahit pakuluan nyo, hindi ho yan natatanggal kahit i-powder mo. The only way para to get rid of these aflatoxins from peanut and corn, itapon mo. Huwag mo na silang kainin. Ang problem po rito, lalong-lalo na yung mahilig kayo sa peanut na nabibili sa kanto, dahil masarap naman talaga. Itong mga taong ito, ini-stack po nila kasi yung peanut. At diyan po, minsan nagkakafungus na po yon.
At yung type of fungus commonly infect the peanut is the Aspergillus flavus, and once they infected the peanut, they will release these aflatoxins. Kahit po hugasan mo yan, kahit po iprito mo yan, kahit po anong gawin mo dyan, na po yan, hindi nyo na po maaalis ang aflatoxins na naroon na po sa peanut na yan. The best way is to itapon mo na. Itapon mo na yan. Mayroon po akong mag-asawa na kilala kong personal na mahilig po sa corn. Napakahilig. Both of them nagka-cancer. And both of them died already. So isa po yan sa tinitingnan ko. So bakit ko binibigyan? Kasi yung idea na Candida albicans lang, I think hindi lang po Candida because nung dineclared po ng WHO na ang aflatoxin is highly carcinogenic at ginagamit na po ng mga scientist na ito yung ini-inject nila sa rat to develop the cancer, to study the rat and how to cure that cancer, mga kapatid. So, hindi lamang po Candida albicans. Meron po akong isang na health coach. Christian po siya, member po siya ng isang church, kaibigan ko yung pastor, at nagpupunta po sila sa akin before every Thursday. One time, nagkaroon po ng bara yung kanyang bile duct. Something na hindi maunawaan ng doktor. So, kinakailangan lagyan ng stent yung kanyang bile duct para tumulo yung kanyang bile. So, ginawa ng doktor, pinatulo yung bile. Yung nakuha po nilang nakabara sa kanyang bile duct ay kulay puti na malapot. So, pinatulo po sa kanyang tiyan. Ang naging problem, nung i-biopsy po nila, yung nakabara na yon, ang sabi ng doktor, it's cancer. Ang problem, inaipatulo na nila sa bituka. So, ang chances na magkaroon na ng cancer sa bituka is almost 100%. Kasi tumulo na siya ron. Pero ang nakapagtataka, normal siya a week before and a week after, may problem siya, may cancer siya. So, very amazing. So, wala akong makaalam bakit ka nagka-cancer, anong nangyari. So, nung pumunta po siya sa akin, I keep asking questions. Nagsimula do, mahilig ka ba sa matamis? Sabi niya, hindi. Mahilig ka ba sa corn? Mahilig ka ba sa peanut? Sabi niya, hindi. Sabi ko, napaka-imposible na ma-develop yung cancer mo just in 1 week. Pero may isang bagay na may kakayanan na gumawa niyan. Sabi ko sa kanya, and this is fungus. Question, may ininom ka ba? Balikan mo yung history mo. May ininom ka ba na pwedeng mag-cause nito? Sabi niya, Pastor, may nagbigay po sa akin ng isang food supplement. Now, listen to this, na naka-blister. Isang food supplement na naka-blister. Sabi ko, ilan na ang nainom mo? Sabi niya, binigyan po niya ako ng isang banig, 10 ang laman. Pero may natitira pa pong 3. So, 7 days niya nang iniinom. Sabi ko, if I am correct, kailangan kong buksan yung capsule na yan sa harapan mo, sa harapan ng pastor mo, sa harapan ng asawa mo. I want you to bring that capsule with me and bring your pastor and bring your wife with me. So, bumalik po sila. Dala-dala yung capsule. Nandun kami sa isang table, kaharap ko yung pastor niya, yung asawa niya, tsaka siya. Tiningnan ko yung capsule. Doon pa lang sa pagbukas ko, yung capsule nagsisimula ng magkaroon ng bukol-bukol ng konti. So, hindi na normal. Sabi ko, sir, hindi nyo ho ba napansin yung capsule na ininom nyo ay bukol-bukol po? Sabi nung asawa niya, hindi mo ba napansin? Sabi niya, hindi.
Total lang, nagbigay naman sa akin, kaibigan ko, kakilala ko, para daw lumakas ako kasi driver po siya ng isang politician. Sabi ko, sir, itong appearance pa lang ng capsule, hindi na humaganda. Bagamat natural ito at hindi ito chemical, but the appearance of the capsule is wrong. Okay, binuksan ko po, tinanggal ko yung laman. Nilagay ko sa bond paper. Nagulat po ako yung laman mismo ng capsule, puro fungus na po. Lahat fungus na. Sabi ko, sir, hindi mo ba nakikita yung itsura? Ipinasok nyo po sa katawan nyo ito. 7 capsules na ganito po yung laman, ipinasok nyo sa katawan nyo. At ang sabi ko sa iyo, walang kakayanan ang isang bagay na bigyan kaagad ng cancer in 7 days. Except marami kang na-ingest nito. Nung ipinakita ko po, na-shock silang lahat. Well, sad to say, it was a big mistake. Irreversible mistake. Well, sabi ko sa kanya, okay, na-develop po siya as pancreatic head cancer. Nagkaroon na siya ng bukol doon. Pero sabi ko sa kanya, dahil naglagay sila ng stent, at pinatulo nila sa bituka mo, chances magkakaroon ka sa bituka. And every doctors understand that. So sabi ko, mag-take ka ng sodium bicarbonate regularly para malinis natin yung bituka mo at wag na siya mag-develop pa ng another cancer o mag-metastasize doon. Well, good to say, the doctor were so amazed dahil walang na-develop na cancer on the other area of his body except doon lang kung saan nagsimula. Well, sad to say, kapag pinabi nyo na pong pancreatic head cancer, ang chance po of survival is so small, between 1 to 3% yung pancreatic head. Pero ang gusto kong i-prove, there was a case na nangyari na in 7 days may cancer na. Nakakapagtaka kasi hindi po kayang i-develop ng ganong kabilis yan. Well, anong gusto kong sabihin? Hindi na ho question na ang aflatoxins on other mycotoxins can develop cancer. Dahil dineclared na po yan ng World Health Organization that number 1 highly carcinogenic is aflatoxin, and that aflatoxins is a mycotoxins produced by Aspergillus flavus, and number 1 na ini-infect po nila sa crops ay corn and peanut. Ano po? Okay. Now, bakit ho mahalaga yon? Well, may punto. Lahat ho ba ng cancer, pastor, ay fungus? Hindi po. Dahil nung pinag-aralan nila, mayroon pong genetic mutation. 5% out of 200,000 breast cancer cases. So ngayon, napatunayan na even fungus known as aflatoxin can develop into cancer. It is known a mycotoxins. Can a Candida albicans develop into cancer? Ito po yung naging problem. Maybe one of the reasons why Dr. Tullio Simoncini thought that cancer is Candida albicans. Lahat po ng cancer patient, mataas na po ang fungus po nila. Nagkakaroon po sila ng Candida albicans, very high in Candida albicans. Sample lang po kayo. Ito ho, hindi ko nababanggitin ng pangalan. May isang pastor ho, mga kapatid, sa Quezon. Nakaibigan ko, kakilala ko, personal, pero mayroon po siyang prostate cancer. Okay? Na-hospital siya, nagka-problema siya. Ang sabi ko doon, dahil kakilala ko din naman silang lahat, ang sabi ko sa aking personal na kaibigan na very, very close sa kanila, sabi ko, sir, if I can talk to the doctor or to any relatives, sabi ko, yung nakikita kong nangyayari sa kanya is that ang taas na ng Candida albicans niya. Hindi siya papatayin ng cancer niya kasi prostate cancer po yun.
papatayin. Ang worry ko right now is the Candida albicans, the growing Candida. All the symptoms na nakikita ko is already a symptoms of a growing Candida. Whether that cancer is a Candida albicans or whether that Candida albicans is a byproduct of the very weak immune system due to cancer, but which, right now, nag-grow na po yung Candida niya, and chances mamamatay po yan sa Candida albicans because the acetaldehyde can cause lung paralysis. At yun yung kinakatakot ko. Kaya mahihirapan siyang huminga. Well, sad to say, just to make the long story short, wala naman pwedeng makinig sa akin kasi nasa hospital po yan. Hindi ka naman pwedeng pakinggan ng doktor, hindi ka pwedeng sundin yung payo mo, o hindi pwedeng i-apply yung assessment mo kasi may personal assessment po sila. Sad to say, to make that long story short, namatay po siya. Okay? Namatay po siya, pero nung sa libing niya, dumating yung doktor at ang sinabi sa kanya, the cause of death is Candida albicans proliferation. Sumobra ang taas ng kanyang Candida. And because of that, understandably, yung acetaldehyde can cause lung paralysis, and he was declared as the cause of death is cardiac arrest, which is common naman po yan. Nakakalungkot, sabi ko, dahil siguro magkaiba kami ng study, dahil magkaiba kami ng pagtingin, yun yung nagiging problem. Okay, so anong gusto kong sabihin sa inyo? Well, fungus is really a health hazard. It's no longer a question. We cannot disregard the fact that fungus is indeed a health hazard. Whether it is aflatoxins or whatever fungus, there are millions of fungus out there, and mostly nasa bahay lang natin. Now, listen to this. The Journal of the Australian College of the Nutritional and Environmental Medicine, Volume 23, number 1, this is April 2004. Okay, page 3 to 8. Published an article about the harmful effect of indoor molds. It is the harmful effect of indoor molds. According to this article, reported 1,600 patients to have suffered health problems after exposure to fungus, and they were presented in the 21st Annual Symposium of Man and His Environment in Dallas, Texas in 2003. To mention a few, studies Alan Lieberman, MD, Center for Occupational and Environmental Health in North Charleston, South Carolina, USA. The following health problem examined by Lieberman from 48 patients in the 1,600 who are exposed to fungus are. These are the manifestation. Whether you have the Candida albicans proliferation or whether you have the aflatoxin, ingest aflatoxin from the food you eat, or whatever. But this is the common symptoms that they will manifest in one way or the other. Muscle and joint pain. That's 71% of the patient, 48 patient being studied by Lieberman. Ang isang manifestation, muscle and joint pain, 71%. Fatigue and weakness, 70%. Neurocognitive and dysfunction, 67%. Shortness of breath, 54%. Anxiety, depression, and irritability, 54%. Vision problem, 42%. Chest tightness, 42%. Insomnia, yung di ka masyadong makatulog, 40%. Dizziness, 38%. Numbness, 35%. Laryngitis, 35%. Nausea, 33%. Skin rashes, 27%.
Tremors, 25%. Heart palpitation, 21%. And so on. I don't want to go further because this study alone shows, mga kapatid, that you already have a growing candida. Okay? So it's no longer a question na nagkukos ba ng cancer ang fungus o ilang percent. Pastor, lahat ba ng cancer fungus? No. I will show you. Tinawagan ko kanina yung kaibigan ko, kaya sabi ko, Pastor, papakita ko lang po ito kasi bakit? Ito po hindi fungus, pero you may wonder what. Tinawagan po nila ako at ang sabi nila, Pastor Edwin, baka makatulong ka. Okay? So, ito po ay isang picture na ipakikita ko na isa po ako sa tumulong. Ano po, sabi ko, huwag niyo nang problemahin yung cancer. Pero ginamot po yan sa PGH, pero hindi na po kinaya yung radiation, no? Dahil 90 years old, hindi na po kinaya. So, nung ipinakita po sa akin, mga kapatid, na talagang kahit sinabi ko, kailangan i-handle natin. Pero hindi po siya fungus. Kasi nagsugat po yung dulo ng ilong niya at naging cancerous po yan. I will show you a picture nang i-handle po namin siya. After 30 days, umayos po siya. Pero hindi ho fungus ang naging cause. Bacterial. Ano po? Dalawa po yan. Itong isa sa ilong, yung isa naman sa mata. Natalsikan lang po ng mantika yon, nabulok yung mata niya, to the point na ayaw na pong gumaling, to the point na nabubulok na, lahat, sabi ng doctors, naka 30 days na, nabubulok pa rin yung mata. Kailangan linisin nila every day. 3 times a day, dahil pag hindi bumabaho, baka magkaroon ng sepsis at pumunta sa utak yung infection. Ang naging problem, hindi na ho gumagaling. Sabi ng doktor, pag itong antibiotic na ito na yung pinakamataas sa market so far, wala na. After this, radiation na yung susunod. Ginamot po nila ng pinakamahal, nasa halaga 2,000 yung isang antibiotic. Hindi po yan ininom, ipinapahid po yan. Gagamutin nila 3 times a day. Isang pahiran lamang po halos yung isa. Nung ginamot nila, hindi pa rin po gumaling. So yung final decision ng doktor, irradiation. Sabi ko, teka po, wag po. Mata po yan. Maapektuhan po ang brain niya. Ang purpose lang po ng radiation ay sunugin yung nabubulok na eyeball o eye socket. Kasi napuno na po siya ng bakterya, hindi na ho mapatay. Okay? Kaya lang pag ni-radiation po yan, yung nakakatakot, yung brain po niya maapektuhan. Well, honestly, ginabot po namin ng elixir. The next day, natuyo na po. After 30 days, pinalitan na po siya ng bagong mata, ng fake na mata. Yung nabulok. Ito rin po naman yung isa. Dahil sabi ko, hindi naman yung fungus. Yan ay bacterial. Whatever caused the cancer, but I will show you the picture. Medyo hindi ho maganda. So warning lamang po. Kung sensitive po siya. But I will show you slightly and then alisin ko kaagad. Ano po? Eto po. Kung mapapansin nyo po sa kaliwa ko, ay ni-radiation po yan several times. So dahil we know it is bacterial, na kahit anong gawin nila ayaw nang gumaling. Well, we treated her with elixir. After that, eto na po siya sa bandang kanan. Malalim po yan. Kung mapapansin nyo, wala pong uka yung ilong niya after we treated her with elixir. Kasi hindi naman siya fungus. So, hindi po pala ng cancer ay fungus. Okay? Nung inilapit po sa akin yan, mga kapatid, ay talagang worse condition. But ang sabi ko, don't worry that cancer. Ang worry ko, hindi na siya kumakain, pwede niyang ikamatay yung hindi pagkain because 90 years old yan. Okay?
So, well, sa ngayon, alam kong napahaba po ako sa ating discussion. You may ask your questions. Please, kailangan po na maintindihan. Kaya lagi ko po tinitingnan muna, ano ba ang cost nito? Bakit? Hindi ho enough na inumin mo ito, inumin mo ito, inumin mo ito, and then you're okay. Kaya laging tinatanong ko, ano ho ba ang pagtingin nyo sa cancer? Okay, so ibig sabihin mga kapatid, maraming dahilan para ma-develop into cancer ang isang bagay. Kahit yung sugat lang pwedeng ma-develop into cancer kapag napabaya. Halimbawa po, papakita ko sa inyo, sensitive po ito mga kapatid, so medyo I just want to show you the picture kasi ito po ay pasyente ko sa Makati. Inilapit lang po sa akin ito ng isang kaibigan ko. Sabi niya, Pastor, sumisigaw po siya gabi-gabi. Mula sa 10th floor po siya, parang 10th floor po siya nakatira hanggang sa first floor nadidinig po yung sigaw niya sa sobrang sakit. Nung ipinakita sa akin, sabi ko, pwede bang ipakita mo yung picture para makita ko lang ano ba yung problem niya sa hita niya. Kasi yun po yung kinocomplain. I'll show you the picture. Ayan po, hita po yan, mga kapatid. Nung sabi ko sa kanya, okay, tulungan natin. Dahil sa tingin ko kaya. May video po ako niya, nung ginamot po niya ng elixir, dahil cancer po yan, sabi ko, yan habang tumitigas yung puti na yan, sobrang sakit niyan. Fungus po yan. Magkukos po yan ng inflammation surrounding the tissue. At yung nagkukos ng too much pain ay yung inflammation. Sabi ko sa kanya, so mamamaga po yan. At konting galaw lang yan, sisigaw yan. Ngayon, pag namatayan, inisprayan mo ng elixir, pero cancer na po yan, ang payo ng doktor, putulin na yung kanyang paa, buong paa putulin na. Sabi ko, no. Kaya ng elixir yan. So may video po na binidyohan po nila habang ginagamot, lumambot po yung puti at pagkatapos kinakayod nila. The first night nang in-apply nila ang elixir, nawala na po yung paga. Umayos na siya, hindi na siya nasasaktan. That's another thing. Pero hindi po, yan pong fungus, tumubo na lang po yan. Nagkasugat muna, napabayaan, lumaki ng lumaki, lumala ng lumala, hanggang sa nagka-fungus na yung mga sugat na nagkukos na po ng inflammation sa paligid ng kanyang sugat. At namamaga po yun. Okay, so ibig sabihin, nagka-fungus yun, hindi dahil nag-cause ng cancer yung fungus, pero nagkasugat po siya na napabayaan hanggang sa napabayaan at nagkaroon na po yung fungus yung sugat at ang fungus po nag-cause ng inflammation. Pero cancer po yon. Ngayon po, naglalakad na po siya, nagtuturo uli ng maayos. So, sa biyaya ng Diyos. Pero kailangan po ng tulong din ng hospital kasi kailangan po yan gamutin pa at ayusin. Pero ang goal lang natin, mapatay ang fungus para yung sugat ay maging treatable naman. Okay? Dahil pag hindi, puputulin po yung paa niya. Okay. Another thing. Ito po ay before and after. Bedridden po yan, mga kapatid. Diabetic po yan. Kung makikita nyo sa bandang kaliwa, grabe po ang sugat na yan. So, hindi na ho nakakatayo. Sa sobrang laki ng sugat, halos buong hita niya at buong binti niya, we treated this person with elixir. Kasi pag lumala po yan, puputulin na po ng doktor yan. Untreatable na po kasi. Lahat ng gamot, in-apply na nila. Antibiotic, in-apply na nila. Pero after treating with elixir, ayan na po siya. Naging peklat na po siya. Pansinin niyo po, yung peklat maliit lang compared doon sa laki ng sugat. May reason po yan. Kaya nga po, sabi ko nga po, money back guarantee kasi worse na po yung mga sugat na ginamot natin. Pero hindi po naputulan niya. Yung picture po magaling na, nakatayo na po siya.
Another thing, inilapit po sa amin, eto, so halos isang paa niya, tanggal po ang halos isang daliri niya. Halos 1/4 ng paa niya ay naapektuhan. Ito na po siya after we treated with Elixir. Ito ho yung mga pasyente ko na ayoko nang banggitin ang pangalan kahit sino, pero mahalaga po na makita ninyo na anong klaseng wound yung pinaginagamot po natin with Elixir. Ano po? Well, sa biyaya ng Diyos, dahil imagine niyo yung ganyang klaseng suffering, we have hundreds and even more pictures to show, but we have chosen these pictures para makita lamang po ninyo. Ano po? So mga kapatid, tutuloy ko po yung discussion sa ibang mga araw at ang pag-uusapan naman natin, diniscuss ko po sa inyo yung pagtingin ni Dr. Tulio Simoncini that cancer is a fungus, particularly Candida albicans. Now, we understand fungus can cause cancer because dineclared na po ng WHO na ang aflatoxin produced by Aspergillus flavus is also highly carcinogenic. And number one po na kanilang ini-infect ay peanut and corn. And mostly sa mahihilag, pag nakakain po kasi kayo ng peanut or corn, na infected na po siya ng Aspergillus flavus or aflatoxin, ang chance po na magka-cancer, tumataas po, lalo na kung naparami ang kain nyo. Okay? It depends on how many percentage of aflatoxins na naroroon sa kinain nyo. Well, pag-aralan po natin sa susunod, yung theory naman, I say it is a theory ni Thomas Seyfried that cancer is, what causes cancer is a, let me look for the right word. Tawag doon, yung powerhouse of the cell. Nabablank po ako eh. Mitochondria. Yan. Ang sabi niya, it's a mitochondrial dysfunction. Yan daw po yung cause ng cancer. At yan po isang napakahalagang topic because 100% ng may cancer, nagmamalfunction po yung kanilang mitochondria. 100%. Why? Yan po yung question. Why? Bakit? Kapag na-restore ba yung mitochondria, kasi sabi nila, ang kuryente po ng katawan natin 70 millivolts. Ang kuryente po ng cancer cells is 25 millivolts. So 100% mamamatay po yan sa 70 millivolts. So in order for you to have the cancer, you have a malfunction mitochondria. That's why instead of your mitochondria producing enough voltage to kill cancer cell, hindi na po. Kaya kapag nagka-cancer na 100% na po yun, dysfunction na yung mitochondria. Most particular doon sa area na may cancer cell. At i-discuss ko po yun. What causes the malfunction of the mitochondria at bakit? Okay, so magandang discussion. Okay, so sa ngayon, ito lang muna mga kapatid. Pero maraming salamat. Please like and follow and comment. If you want to ask questions, welcome po at marami po tayong i-discuss. Ano po? Okay, ano nga ba ang cancer? At paano nagkaka-cancer ang isang tao, i-discuss ko rin po sa inyo yan. Okay? Wala po ako sa characteristic ng cancer. Okay, just for now, ito muna yung ating discussion. Maraming salamat. Please follow, like, and comment, at share na rin po yung ating video. Thank you so much. God bless you all. Bye-bye.